we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pinayagan ng Muntinlupa City Regional Trial Court na magpiyansa sa halagang 300,000 pesos si former Senator Leila de Lima. Itong kinumpirma ng kanyang legal counsel na si Attorney Bonnie Tacarardon na siya naghain sa Branch 206 ng Motion for Reconsideration para sa bail petition ni de Lima. Emosyonal si dating Senador de Lima nang payagan siya ng korte na makapagpiyansa. Matatandang halos 7 taon na na-detain sa Camp Crame ang dating senadora dahil sa 3 illegal drug charges sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Kasama sila former Bureau of Corrections Director Franklin Bukayu, former aides Ronnie Dayan at Jonel Sanchez at alleged bagman Jose Adrian Dera. Una rito, acquitted si de Lima sa naunang kaso laban sa kanya na may kaugnayan din sa illegal na droga noong 2021 at 2022. Samantala, inaasikaso na raw ng kanyang legal counsel ang bail bond at clearance ng dating senadora bago ang cut-off time sa Camp Crame para makalaya rin siya ngayong araw. Samantala, kakaunting supply ng isda nararanasan daw sa Bagsakan Market ng Dagupan City dahil sa alaal o nip tide. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, araw-araw ang paggalaw sa presyo ng bangus, ganun din ang sari-saring isda dito sa Magsaysay Fish Market. Ang dahilan ay ang kakaunting supply ng isda sa ngayon. Kakaunti ang supply ng isda na ibinibenta sa Magsaysay Fish Market na kilalang Bagsakan Market sa Dagupan City. Halos 1 linggo na rin daw na nararanasan ang epekto ng alaal o nip tide. Mahal. Dahil nga kukonti dumarating. Pero pag maraming dumarating, mura. Bunsod dito, may kataasan ng presyo ng isda ngayon sa pamilihan. Mas mable. Sabi nila mahal daw kaya konti lang. Sa Dagupan City, nakabantay ang mga bangus growers sa kanilang mga palaisdaan dahil sa naranasang alaal o nip tide. Ibig sabihin, mababa ang antas ng tubig sa mga palaisdaan. Bunsod nito, apektado ang paghinga at paglaki ng mga alagang bangus. Kung hindi mabantayan, posible itong mauwi sa gataw at fish kill. Masyadong mababa. So anong dapat gawin? Especially ngayon na taglamig. Magbawas. Nakabantay din ng otoridad sa mga pamilihan, lalo ngayong may 10 lugar sa bansa na positibo sa red tide toxin. Sa kabila nito, binigyang din ng otoridad na nananatiling red tide free ang mga baybayin sa Pangasinan at maging sa hilagat gitnang Luzon. Chris, ngayong araw lang tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo sa bangus, habang tumaas naman ng 10 hanggang 15 pesos per kilo sa sari-saring isda. Ang presyo ng bangus sa ngayon ay nasa 150 hanggang 170 pesos kada kilo. Ang talakito ay nasa 250 hanggang 300 pesos kada kilo. Ang barakuda ay nasa 170 pesos kada kilo. Ang orilis naman ay nasa 150 hanggang 180 pesos per kilo. Ang bisugo ay nasa 200 hanggang 250 per kilo. Ang malaga ay nasa 280 hanggang 300 pesos kada kilo, habang ang salmo naman ay nasa 130 hanggang 150 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. LPA sa labas ng PAR, posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. Narito ang report.
Mga kapuso, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan niya ng pag-asa 1,400 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May tsansa itong maging bagyo at pumasok sa PAR. Ang Japan Meteorological Agency itinuturing na ang nasabing LTA na tropical depression. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang namataang LTA. Hanging amihan ang umiiral sa northern at central Luzon, habang shearline naman sa southern Luzon. Makakaasa naman ng mga local thunderstorm ang nalalabing bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Southern Luzon, Western Visayas at Davao Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliit na sasakyang pandagat na pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Provinces, La Union at Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands. Chris Zuniga, One North Central Luzon. Batang magkapatid hinostage sa Saragossa, Nueva Ecija. Isa patay, isa ang sugatan. Tutukan sa report. Bisperas ng unang karawan ni Prince Rillian Sunga nitong Biyernes, pasado alas 7 ng gabi, nang biglang pinasok ng isang lalaki ang kanilang bahay sa Sitio Sagingan, Barangay Concepcion West, Saragossa, Nueva Ecija. Hinostage ng lalaki may kutsilyo si Prince at kanyang 8 taong gulang na kapatid. Nagatakas ang kanilang ina at isa pang kapatid. Inabot ng madaling araw ang negosasyon ng mga pulis sa hostage taker na si Julius Cesar Ton, pero di siya nakumbinsi. Hanggang ginilitan ng lalaki ang mga bata. Nang pumalahaw ang mga bata, napilitan na raw ang mga pulis na sumugod at binaril nila ang suspect na dead on the spot. Si Prince, dead on arrival na sa ospital sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Di makapaniwala ang padre de pamilya. Masakit po sa damdamin ko yung nangyari. Isa rin pong trauma din po sa akin yung nangyari. Dahil ngayon lang po ako nakakita ng ganyang pangyayari. Akala ko nga lang po sa pelikula po nangyayari yan meron pala po sa personal niyan, anak ko pa po. Masakit po sa damdamin ko nangyari. Ang kapatid na ginilitan din, nagpapagaling pa sa ospital. Kaya pakiusap ko lang po, kunting justisya lang po sa anak ko po. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang mga otoridad, pero anila, ginawa raw nila ang lahat para sagipin ang mga biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. 57 anyos na lalaki patay matapos daw paluin at pagtulungang bugbugin ang sariling anak at 2 manugang nito sa Mangaldan, Pangasinan. Nakalerto si Claire Lacanilaw. Patay ang 57 anyos na si Liberato Surop Jr. matapos umanong paluin ng kahoy at pagtulungang bugbugin ng sariling anak at 2 manugang nito sa Barangay Banlag, Mangaldan, Pangasinan. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya, nagiinuman ang 3 sospek nang biglang kumprontahin ng anak ang kanyang ama. Hanggang sa paluin ng anak ang ulo ng ama nito gamit ang kahoy. Pagkatapos nito, pinagtulungang bugbugin ng 2 manugang nito ang biktima. Nakilalang mga ito na si Geoffrey Campuesto, 36 anyos, at Darwin Visperas, 35 anyos. Mayroon kasi daw other woman daw yung binin nila, yung father niya. Kaya nagka-heated argument, tapos nagkasakitan na ito, resulted to na pinagtulong-tulungan po yung victim. Resulted na siya po ay mamatay. Ayon sa anak ng sospek, dahil sa kalasingan, kaya nagawa niyang saktan ng ama. Nagsisisi umano siya sa kanyang ginawa. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang 2 pang sospek. Masakit. Dahil namatay yung father. Sana patawarin niya ako. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makausap ang kaanak ng biktima, ngunit tumanggi na silang magbigay ng anumang pahayag. Naharap sa kaukulang kaso ang 3 sospek. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Umano'y lantarang pamamasada ng mga kolorom na tricycle sa Kalasyaw, Pangasinan, pahirap daw sa mga lehitimong tsuper. May ulat si Russell Simorio.
Kumikita ng 300 piso sa maghapong pamamasada ng tricycle si Tomas sa Kalasyaw, Pangasinan. Mas malaki sana ang kanilang kita kung wala silang kaagaw na mga kolorum na lantarang namamasada sa bayan. Hindi nga maayos-ayos eh. Kaming nagre-renew, agrabyado kami. Dapat sana sila mag-ayos dyan. Kasi hindi naman kami pwedeng kami mag-aaway-aaway na tricycle driver. Ang mga lehitimong tricycle may sticker at may nakasabit na mayor's permit, kaya madaling matukoy ang mga kolorum. Ayon sa Public Order and Safety Office, bukod sa counterflow at illegal parking, kabilang sa mga pinakatinututukan nila ang problema sa kolorum. Pero aminado ang tanggapan na nahihirapan silang resolbahin ang problema sa dami ng alibay ng mga nahuhuli. Hindi namin alam kung namamasada sila o hindi. Mga alibay po sila. Service nila, tatanungin namin yung service nila kung totoo nga, sabi nga nila, kamag-anak nila. Pinag-aaralan na rin ng POSO ang pagde-deploy ng mga traffic enforcers sa gabi para higpitan ang operasyon kontra kolorum. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala, may inaasahang big-time oil price rollback bukas ang mga kumpanya ng langis. Posibleng umabot sa mahigit 3 piso ang oil price rollback sa produktong diesel kada litro. Habang sa gasolina, 50 centavos hanggang 80 centavos per liter naman ang inaasahang rollback. Malaki-laki rin ang tapyas sa kada litro ng kerosene na posibleng umabot sa mahigit 2 piso. Inaasahang ipatutupad yan ng mga kumpanya ng langis bukas, Martes, November 14. Ito ang ikalawang sunod na linggo na may oil price rollback dahil pa rin sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 4 na katao ang patay matapos na pumailalim ang sinasakyan nilang kotse sa isang dump truck sa Olongapo City. Yan ang tinutukan ni Russell Simorio. Kita sa amateur video na ito ang retrieval operation ng mga tauhan ng Olongapo City Rescue at iba pang volunteers sa mga sakay ng kotse na naipit sa ilalim ng truck sa barangay New Cabalan, Olongapo City kagabi. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang 4 na sakay ng kotse pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa Mariveles, Bataan ang kotse nang araruhin ng dump truck. Iniimbestigahan ng pulisya ang anggulong nakaidlip ang driver ng dump truck. Base po doon sa driver, na-lose control daw po yung driver ng truck. Kaya po lumipat ng linya doon sa linya ng vehicle to. Yung vehicle to po natin, yung kotse. At inararo niya po yung kotse. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima at driver ng truck na nasa kustodiya na ng pulisya. Samantala, patay rin ang 30 anyos na rider na si Reggie Pascua matapos masalpok ng pampasaherong bus sa National Highway ng Barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. Labis ang paghihinagpis ng pamilya, lalo't breadwinner ang biktima. Grabe sir, bating paano siya sumabit? Nasabit sa harap, grabe siya, bali pa nga ito niya sir. Dito sa harap niya talagang tingnan lamog sir. At saka dito, yung banda niya rito sa yung dito, parang natanggalan na ng laman eh. Ayon sa investigasyon ng pulisya, hindi na nakapagpreno ang driver ng bus habang papaliko sa kanto ang biktima. Paliwanag ng driver ng bus sa pulisya. Gusto niya daw pong iwasan pero mas malaki daw pong damages ang pwedeng mangyari kung iwasan niya sir. Kaya pinanindigan na lang niya yung right of way niya. Handang makipag-areglo ang pamilya ng biktima basta sagutin daw ng driver ng bus ang gastusin sa burol at libing. Russell Simorio, One North Central Luzon. 47 anyos na lalaki patay matapos namang pagsasaksakin ng kanyang kapitbahay sa Mapandan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report ni Claire Lacanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pagdaan ng lalaking ito sa bahagi ng Barangay Golden, Mapandan, Pangasinan nang biglang pagsasaksakin ng isa pang lalaki.
Natumba ang biktima at pinagtatadyakan ng sospek. Pero tuloy-tuloy pa rin sa pananaksak ang sospek. Nasawi ang biktima na si Raul Velasco na nagtamo ng matitinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakilala naman ang 47 anyos na sospek na si Alfredo Cervantes, na kapitbahay ng biktima. Based sa investigation natin, meron na silang dating alitan. Karugtong nito ay yung pagsiselos sa asawa. So hanggang hindi natiis ng tao, talagang intentional niya talaga na gawin yung mga bagay mo. Ayon sa Barangay Council, bago ang krimen, 3 beses nang pinag-ayos sa barangay ang biktima at sospek. Inireklamo raw ng biktima ang sospek dahil pinagbibintangan umano siya na may relasyon sa kinakasama ng sospek. Nag-usap dito, naayos naman, walang problema. Kasi nga tungkol doon sa may nagbubulong daw doon sa suspect na babae daw nung victim. Nagkaayos sila rito dahil wala namang katotohanan. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Naharap sa kaukulang kaso ang sospek na tumanggi ring magbigay ng pahayag. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Makikita naman sa CCTV ang pagdaan ng hindi pa nakikilalang sospek sa bahagi ng barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, tangay na niya ang bisikleta. Nagkakahalaga ng mahigit sa 9,000 pesos ang naturang bisikleta. Panawagan naman ng may-ari ng bisikleta na maibalik sa kanya ang bisikleta na bigay lang daw ng kanyang hipag. Paalala naman ng otoridad na ugali isarang mabuti ang bahay, maging alerto at maging maingat upang makaiwas sa insidente ng pagnanakaw. Sa ibang balita, ambag sa probinsya ng Pangasinan ni dating Speaker Eugenio Perez inalala sa kanyang 127th birthday. May ulat si Russell Simorio. Special non-working holiday sa buong Pangasinan ngayong araw, November 13, bilang paggunita sa ika-127 na kapanganakan ni dating Speaker Eugenio Perez. Nag-ali ng bulaklak at dasal ang mga opisyal ng Dagupan City sa kanyang bantayog sa barangay Herrero Perez. Si Perez ang itinuturing na ama ng lungsod. Para sa Dagupan, ito ay talagang makasaysayan na pangyayari kasi without his authorship at saka pag hindi na pasa yun, hindi magkakasyudad ang Dagupan. Napakalaking bagay po, no? Siyempre nung tayo po ay naging syudad, andyan na po, pumasok na po ang mga malalaking negosyo. Opo naman, lahat ng Dagupeño alam po yan na nasa puso natin si Speaker Eugenio Perez. Si Perez din ang kauna-unahang Pangasinense na naging Speaker ng Philippine Legislature. Ayon sa isang historian, ang dating Speaker din ang naging instrumento para maipasa ang Bell Trade Act at Parity Rights Amendment sa Konstitusyon. Siya ang isa sa mga nauna na magkaroon ng national exposure at saka na nagkaroon ng prominent role sa gobyerno ng Pilipinas. Nanilbihan si Perez bilang 2nd District Representative ng Pangasinan mula 1928 hanggang 1957. Mananatili umano hanggang sa susunod na henerasyon ang malaking ambag ni Perez hindi lang sa probinsya at sa buong bansa. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sabay-sabay nanunumpa ang mahigit sa 600 mga opisyal ng barangay sa ginanap na oath-taking sa Lawag City, Ilocos Norte na pinangunahan ng LGU at COMELEC. Gen Z-friendly naman ang isinagawang SK mandatory training sa syudad. Nasa 95% kasi ng mga nanalong SK official ay mga first-timer sa pagiging SK chairman. Sa ngayon, 80 mula sa 640 SK officials ang natapos na sa mandatory training. Benilde Blazers na naig laban sa San Sebastian Golden Stags sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Tunghayan sa report. Sa opening ng Sunday game ng NCAA Season 99 Men's Basketball, doble ang gilas na ipinakita ni Robin Naive matapos makapagtala ng 13 points at 10 rebounds sa panalo ng Benilde Blazers kontra San Sebastian Golden Stags. Game highlight naman ang slam dunk ni Will Gozum ng Benilde. Sa dulo, lumamang ng 10 puntos ang Blazers, 78-68. Sa Game 2,
hindi lumamang ang perpetual altas sa LPU Pirates sa buong duration ng laro. Ito'y dahil sa deadly combination ni Valdez at Umali. Sa fourth quarter, lamang pa ng 2 puntos ang LPU sa huling mga segundo ng laro. Pero dahil sa fearless 3-pointer ni Mark Denver Omega sa last 2 seconds, wagi ang altas 81-80. Rizoniga, 1 North Central Luzon. Bahay na dating pinagtaguan ni Gabriela Silang sa Tayum Abra, ipinasilip ng ika-6 na henerasyon ng kanyang mga kaanak. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Ivy Hernando. Sa sentro ng Tayum Abra makikita ang bahay na ito na higit 2 siglo na ang tanda. Ang bahay na pinagtaguan ng tinaguriang Joan of Art ng Pilipinas, si Maria Josefa Gabriela Silang. Ang ika-6 na henerasyon ni Gabriela Silang ang nangangalaga sa bahay ngayon na ginawang museo. Ngunit kinailangang isara sa publiko matapos mapinsala ng lindol noong July 2022. Hinihintay pa namin na magbigay ng go signal ang gobyerno na we can start fixing the building. Balikan natin ang kasaysayan. Ang bahay na ito ay pag-aari ng tiyuhin ni Gabriela Silang, si Nicolas Carreño, treasurer ng Ilocos Revolt. Nakipagtulungan daw si Diego Silang, asawa ni Gabriela Silang, sa mga British forces para pabagsakin ang mga Espanyol. Ngunit trinaydor siya ng kaibigan at pinatay. Sa bahay na ito nagtago noon si Gabriela Silang at tinipon ang mga Pilipinong sundalo para ipagpatuloy ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. She promised herself to all the tribal chiefs na pakakasalan niya. That's why she was able to amass 3,000 soldiers. Okay. These are found in sa archives sa Spain. Maraming naipanalong revolusyon si Gabriela. Gayunman, nahuli siya sa Pidigan Abra noong September 1763. Isinilang si Gabriela Carreño Silang sa Santa Ilocos Sur. Ayon sa kanyang apo, sila ang pinakamalapit na kaanak ni Gabriela. Kaya patuloy ang kanilang pagsasaliksik sa iba pang mga kaanak at mga unang Carreño na sinasabing nagmula sa Spain. Umaasa rin silang mabubuksan muli ang museo upang muling masilayan ng publiko. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Iba't ibang LGU sa Region 1 dumalo sa ARTA Summit sa Lawag City, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Isinagawa ang Ease of Doing Business Summit ng Anti-Red Tape Authority kasamang Department of Interior and Local Government at Department of Information Communications Technology sa Lawag City, Ilocos Norte, kung saan pinag-usapan ang mga kinakaharap na problema at mga solusyon sa pagpapabilis ng proseso ng mga government documents. Nabanggit din ang pagbawas ng requirements sa mga government document tulad ng business permit. Kailangan po talaga ng ating bayan na ma-improve yung ating bureaucratic efficiency, tanggalin po yung mga unnecessary requirements. Tinalakay rin ang mahigpit na pagsunod sa no-noon break policy, pagbabawal ng mga fixer at pagsita sa mga masusungit na government employees. Sa ngayon, wala pang LGU sa Ilocos Norte na fully operational sa digitalization. Nakatakda namang magsagawa ang ARTA ng Joint Compliance Audit kasama ang DILG at DICT. Nang tanungin kung paano susolusyonan ang problema sa mahinang internet sa ibang LGU. Nagkakaroon po tayo ng closer collaboration with the telecommunications companies at tower companies para mag-set up ng mga tower companies dito para mapabilis ang internet connection. Nauna nang ginanap ang naturang summit sa Cagayan de Oro at Cebu. Aktibo rin ang complaint center ng ARTA para sa hinaing ng taong bayan. Tumawag lang sa hotline 12782 o kaya mag-email complaints@arta.gov.ph. Pwede rin tumawag doon sa 8888 kasi meron tayong agreement with the Citizens Complaint Center. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nakitang palutang-lutang sa Abra River ang bangkay ng isang lalaki na may tama ng bala ng baril sa kaliwang balikat pasado 2:00 ng hapon nitong Biyernes, November 10.
Sa inisyal na investigasyon, 2 lalaking nangingisda sa ilog ang nakakita sa bangkay. Sa pamamagitan naman ng kanyang lisensya na nakita sa loob ng kanyang wallet ay kinilala ang biktima na si JL Persona, 24 anyos. Kwento ng tiyuhin nito, huli siyang nakita at nakausap noong Miyerkules. Samantala, mga PDL ngayon cultivators na ng organic vegetables sa Ilocos Sur. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Tulad ng mga magsasaka, maaga ring nagbabanat ng buto sa vegetable garden ng Ilocos Sur Provincial Jail, ang Persons Deprived of Liberty o PDL. Isa sa kanila si Tatay Amigo, 73 anyos, dating stuntman ng ilang sikat na aktor noong dekada 80, ngunit nakulong dahil sa patong-patong na kaso. Batid niyang marami siyang natutunan sa pagtatanim sa loob ng bilangguan. Kasi naman nasa labas ako, hindi ko alam kung paano magtanim ng kangkong. Sa bakanteng lote ng Provincial Jail, itinatanim ang mga gulay. Dito nanggagaling ang mga pagkain at hanap buhay na rin ng mga PDL. Pambili sana namin ng vegetable sa labas, binibigay na namin sa kanila. So win-win situation po para sa kanila yun. May pera na sila, maganda pa yung kinakain nila. Presko pa po yun. Kung malaki-laki ang produksyon, naibebenta raw ng mga PDL ang gulay at ang kita na ipadadala nila sa kanilang pamilya. Mismo ang Provincial Agriculture Office ang nagtuturo ng organic farming sa mga PDL. Gumagamit ng vermicast at carbonized rice hull upang maging pataba ng lupa. Yung lupa ay i-condition nila. Lalagyan namin ng organic fertilizer at saka yung mga soil conditioner. Hindi man nakikita ni Tatay Amigo ang pamilya, hangad daw niyang maituro rin ang organic farming. Pagayahin nila. Kasi yun na lang iniisip ko, matanda na ako. Kahit yun lang may iwan ko sa kanila, masaya na ako. Pero nakulong ako, natuto ako sa loob at meron ako nibahagi sa kanila. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Lemon Farm, atraksyon sa Benguet at kabuhayan na rin ng ilang mag-anak. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Dinarayo ngayon ng mga turista ang isang lemon farm na matatagpuan sa Tublay, Benguet. Mula sa City of Pines, mahigit 30 minuto ang biyahe papunta sa Barangay Ambassador, Tublay, Benguet. Dito nabubungad ang mahigit 10,000 lemon tree na talagang refreshing. Nakaka-relax din ang mabangong simoy ng hangin mula sa mga puno ng lemon. Ang magkapatid na ito, enjoy sa pamamasyal sa lemon farm. Yung feeling po na nakapitas po kami ng mga lemons, nakapag-tour po kami is really fun po sa aming mga bata po. Sobrang saya po, especially po sa QC, wala pong ganito eh. Hindi tayo makakita ng ganito sa QC. Yung makapag-try po tayo ng pumitas, makita yung mga ganitong sceneries, sobrang saya po sa pakiramdam at saka sobrang bago po. Tampok din sa lugar ang iba't ibang produkto mula sa lemon, gaya ng lemon seasonings, lemon powder, lemon concentrated, lemon wine, choco lemon filling, lemon leaves tea at lemon cleaner. Namana kasi ito ng 9 na magkakapatid sa kanilang parents. So parang tinutuloy nila at saka dito rin namin kinukuha yung kinabubuhay namin. So talagang napakalaga ng farm. Halos 2 taon pa lang din nang buksan sa mga turista ang lemon farm ng pamilya Amando. Karaniwang bare months na susulit ng mga turistang pukpasyalan tuwing panahon ng pamumunga ng mga lemon tree. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 42 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.